Hindi naman yata tama ang binabalak mo. Patay naman ang kapatid natin eh. Tama lang na tayo na lang ang maghati sa perang pinagbentahan ng bahay ng mga magulang natin. Paano ang mga anak niya? Siguradong maghahabol ang mga yun. Kahit naman maghabol pa sila, wala naman silang magagawa pa dahil buo na ang desisyon ko. Hindi yata kakayanin ng konsensya ko ang desisyon mo. Kung hindi ka sasang-ayon sa akin, pati ikaw hindi ko hahatian. O sige, piliin mo yung konsensya mo. Wala ka kasing sama. Pamilya ng namayapa nating kapatid, gusto mo panlamangan? Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Basta desisyon ko ang masusunod. Sasabihin ko to kay Ate Nita. Subukan mo. Kahit magkapatid tayo, hindi mo pa alam kung ano kaya kong gawin. Bakit mo ko sinampal? Ganyan na talaga nagagawa ng pera sa'yo? Para magising ka. Hindi ako papayag na may ibang tao na makinabang sa pera ng pamilya natin. Huwag mo nga akong susubukang kalabanin, ha? Hadin to, binabalaan kita. Hindi mo ko kayang takutin. Kung hindi ka natatakot para sa sarili mo, matakot ka para sa pamilya mo. Huwag mo silang idadamay. Wala silang kinalaman dito. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at sumunod sa akin. Ako naman ang kapatid mo, kaya wala kang pagpipilian kundi sa akin kumampi. Ang tao mapanlamang hindi marunong makontento. Ang tunay na tagumpay hindi nakukuha sa pagtapak sa kapwa. Ang anumang masamang ginawa sa iba ay babalik din sa hindi inaasahang karma. Magandang araw sa iyo, Miss Gwen. Ganon din sa mga kapwa ko na walang sawang nakikinig at sumusubaybay sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Nita. Tubong Pangasinan at medyo may edad na rin sa kasalukuyan. Meron po akong karanasan na gusto kong ibahagi sa inyo. May kinalaman ito sa karunungang itim. Lumaki ako sa isang pamilya na kakaiba sa karaniwan. Pero sa kabila nun, minahal at tinanggap ako ng buo ng aking asawa. Nang magsama kami, nangako ako sa sarili ko na kailanman hindi ko susundan ng yapak ng ilan sa kapamilya ko. Pero may isang pangyayari sa buhay ko na dahilan para magbago ang paniniwala ko. Hindi ko sukat akalain na ako mismo ang babali sa mga pangako ko nun sa sarili. Na kailanman hindi gagawa ng isang bagay na makakasakit sa kapwa ko. Hindi ko akalain na balang araw, magagamit ko ang kaalaman sa karunungang itim. Sana mapili ang sulat ko at mapakinggan sa inyong channel. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-iwan ng comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo ito hanggang dulo. At ngayon, sisimulan na natin ang kwento natin. Pasensya na kung bigla ang pagdating ko. Si Ate Celia kasi hindi sinasagot ang tawag ko. Wala namang kaso sa akin ang bigla mong pagdating. Hindi nga pala sasagot si ate dahil nasa bakasyon sila ng buong pamilya niya. Hindi ko nga alam kung kailan ang balik nila eh. Kaya pala ako nandito para alamin kung totoo yung nakarating sa aking balita. Ilang linggo na kasi akong walang naririnig sa inyong magkapatid eh. Ano ba yung nakarating na balita sa'yo? Totoo ba na naibenta na ang bahay niyo? Nung nakaraan pa raw nakapagbayaran. Totoong nabalita mo, ate. Ha? Bakit hindi niyo man lang ipinaalam sa amin? Si Ate Celia kasi ang may gusto nun. Hindi ko maintindihan. Pwede mo pang ipaliwanag sa akin? Wala nang balak si Ate Celia na ibigay ang parte ni Kuya Joseph sa inyo. Ha? Bakit naman? Kasi sabi ni Ate Celia, nakamatayan naman daw ni Kuya ang pagbebenta ng bahay. O anong sabi ng nanay niyo? Sumang-ayon din ba siya sa ate mo? Nasa mahigit 80 na ang edad ni nanay.
Hindi na siya makausap na maayos dahil nag-uulyanin na rin. Alam mo ba na nasa mahigit 300,000 pa ang utang na dapat bayaran? Lahat yun ginasto sa pagpapagamot ng kuya mo. Eh, pasensya ka na ate. Wala rin kasi kung magagawa eh. Alam mo naman kapag nagdesisyon si ate. Sana naman maawa siya sa amin at magbago pang isip niya. Ayun lang din kasi ang inaasahan ko na ibabayad ko sa utang eh. Ilang beses ko na siyang kinumbinsi na ibigay ang perang dapat para sa'yo. Pero nagmamatigas siya. Alam ko na hindi ka katulad ng ate mo. Salamat na rin kasi alam ko na ginawa mong lahat para kumbinsihin siya. Hindi bale, pagbalik niya, susubukan ko pa rin siyang kausapin. Habang naglalakad ako paalis sa bahay ni Dindo, ang bunsong kapatid ng asawa kong namatay na si Joseph, sobrang bigat ng dibdib ko. Panay din ang buntong hininga ko para hindi lang ako mapaiyak habang naglalakad. Ang perang yun lang kasi ang inaasahan ko. Buong akala din ng asawa ko na kahit mawala na siya sa amin, mababayaran pa rin ang utang na maiiwan niya. 4 na taon din nakipambuno ang asawa ko sa sakit na lung cancer. Lahat ginawa na namin para maipagamot siya. Hanggang maubos ang ipon. At kung kani-kanino na kami lumalapit para humingi ng tulong. Mas lalong naging mahirap sa amin ang huling taon dahil halos sa ospital na kami tumira. Sa kabila ng pagsubok sa amin, hindi kami basta sumuko. Mabuti na lang nasa tabi ko ang 3 naming mga anak at sila nagbibigay sa akin ng lakas para lumaban. Nay, ano pong balita sa lakad niyo? Nakausap ko ng tiyo Dindo mo. Oh, Nasa bakasyon daw pala ang tiya Celia mo. Kaya siguro hindi sinasagot ang tawag ko. ano pong sabi ni Chong? Totoo bang naibenta ng bahay? Oo, totoong nakarating na balita sa atin. Ha? Bakit daw hindi nila sinasabi sa atin yun? Yun na nga ang problema. Wala nang balak ang tiya Celia mong hatian tayo sa pinagbentahan ng bahay nila dahil patay na nga raw ang ama ninyo. Ano po? Yan mismo ang sinabi ni Tio Dindo. Ate niyang nagdesisyon sa bagay na yon. Paano naman po yung mga utang natin? Yan na nga ang sinabi ko sa tiyong mo. Yun lang ka kung inaasahan nating pambayad sa mga naiwan na utang ng ama ninyo. Sana naman po magbagong isip ni Tia Celia. Yan din ang ipinagdarasal ko habang pauwi ako dito sa atin. Hipuin nawa ang puso ng tiyahin mo. Alam ko po na pagod na kayo, pero Nay, huwag po kayong susuko nandito lang po kami para damayan kayo. Alam ko naman na maaasahan ko kayong magkakapatid. Ay, teka, nasaan na nga pala sila? Si Hilda po pumunta muna sa biyanan niya. Doon daw po muna sila. Si Mina naman po, susubukan daw maghanap ulit ng trabaho. Kanina pa ba umalis si Hilda? Opo, hindi na nga po nahintay ang pag-uwi niyo. Maaga kasi silang sinundo ng biyanan. Tsaka nahihiya daw po kasi na nandito sila. Bakit naman? Siyempre nahihiya daw kasi dumadagdag pa sila sa gastusin dito sa bahay. Ano bang kapatid mo? Mula noon lagi na lang nasa isip niyang pabigat sila ng mga apo ko. Siyempre po, Nay, nagigilty pa rin siguro siya na maaga siyang nag-asawa at hindi man lang nakatulong sa gastusin natin nung nagkasakit si Tay. Kapag nga nakausap mo ulit siya, sabihin mong may naitulong din naman siya. Ang mga anak niyang dahilan kung bakit sa kabila ng nararamdamang sakit ng tatay ninyo nagagawa pa rin niyang tumawa noon. Oo nga po Tsaka Nay, naalala ko pa nga noon tuwing nasa ospital tayo, walang mukhang bibig si tatay kundi yung mga apo niya. Dahil sa mga anak ng kapatid mo, naging masaya ang mga huling araw ng tatay ninyo. Alam ko na kahit nasaan man siya ngayon, lagi pa rin niya tayong ginagabayan. Tama po kayo. Kahit masakit ang pagkawala niya, pakonsuelo na lang siguro na hindi na siya naghirap dahil sa sakit, no? Yun na lang talagang isipin natin. Tapos na ang paghihirap niya. Dahil mas pinili ko nun na sumama sa asawa ko kaysa pakinggan ang sinasabi sa akin ng pamilya ko,
Lumayo kami at mula nga nun, wala na akong kontak sa kanila. Kaya ng mga panahon na kailangan ko ng malalapitan, sa ibang tao ako humihingi ng tulong. Lalo na nung mga panahong nagkasakit si Joseph. Alam naman ng asawa ko na baon kami sa utang nun dahil sa sakit niya. Kaya kinausap niya ang mga kapatid at ang nanay niya na kung pwede ibenta na ang bahay para makuha na niya ang parte niya. Ang utang namin ang dinahilan niya. Agad naman silang pumayag. Yun nga lang nakamatayan na ni Joseph. Pero sapat na ba yun para hindi nila ibigay ang parte ng asawa ko? Mabuti, bumalik na kayo, ate. Kumusta palang bakasyon nyo? Ayos naman. Mamaya ko na nga pala ibibigay ang mga pasalubong, ha? Ate, kaya pala ako pumunta rito dahil kay Ate Nita. Kung tungkol na naman sa pinagbentahan ng bahay natin. Nanggaling sa bahay ang hipag natin. Ay, anong napag-usapan nyo? Tinanong niya kung totoong nagkabentahan na. Yun daw kasing nakarating sa kanya. Nagtataka din siya kung bakit hindi natin siya sinasabihan. Tinatawagan ka rin daw niya pero hindi ka sumasagot. Sinabi ko nasa bakasyon kayo ng buong pamilya mo. Sinabi mo na wala tayong balak na partihan siya. Oo, wala naman akong magagawa kundi ang sabihin sa kanya ang totoo. Ay, ano naman ang naging reaksyon niya? Nagalit ba siya? Hindi naman. Pero sinabi niya na malaki pa ang utang nila na dapat bayaran. Sigurado namang madidiskartehan niya yun. Nagawa nga niya ng paraan kung paano maipagamot ang kapatid natin nun eh. Paano kung hindi magawa ng paraan ng hipag natin? Hindi na natin problema yon. Problema na niya yon. Bakit hindi mo na lang kasi ibigay ang parte nila? Hindi nga pwede. Kung gusto mo, ibigay yung sayo. Bakit kasi nakikipagmatigasan ka? Patay na si Joseph. Ang bahay na ibinenta nating mana mula sa mga magulang natin. Wala karapatan si Nita. Paano yung mga anak niya? Wala silang magagawa. Mag-aaksaya lang sila ng pera at oras kung maghahabol pa sila. Mga pamangkin natin sila. Hindi ka ba naaawa sa kanila sa lahat ng mga pinagdaanan nila? Lahat naman tayo merong pinagdadaanan eh. Hindi lang naman sila. Sana magbago pa ang isip mo. Pera lang naman yan. Mas mahalaga pa rin ang pamilya. Ilang beses ko pang tinawagan si Ate Celia. Pero hindi talaga niya sinasagot ang tawag ko. Alam ko nakabalik na sila mula sa bakasyon. Hanggang sa tuluyan ko na siyang hindi nakontak. Parang gusto ko nang sumuko na may makukuha pa akong pera sa pinagbentahan ng bahay nila. Alam ko na wala akong karapatan doon. Pero sana man lang maisip nila ang hirap ko sa kapatid nila. Mga kakilala ko naman ang mga pinagkakautangan ko. Ang ginawa ko, kinausap ko sila isa-isa at humingi ako ng dispensa dahil hindi ko pa sila mababayaran pa. Sinabi ko rin ang tungkol sa ginawa ng hipag ko sa akin para mas maintindihan nila na wala pa akong pagkukuhanan sa ngayon. Naiintindihan naman nila ako. Pero kailangan ko na rin gumawa ng paraan para mabayaran sila kahit paunti-unti. Alam ko kailangan na rin nila ng pera. Hindi naman kasi ganun kaganda ang buhay nila. Ate, naligaw ka yata sa karinderya namin. Dito ka maupo para mahangin. Ano ba ang gusto mo kainin? Hindi ako nagpunta dito para kumain. Ganun ba? Ano, sadya mo? Naiinis kasi ako sa hipag natin eh. Kay Ate Nita? Meron pa ba tayong hipag maliban sa kanya? Bakit? Ano ba kasi nangyari? Nagkausap na ba kayo? Hindi pa kami nagkikita. May nabalitaan ako sa isa kong kakilala na ginagawa niya. Ano naman ang nabalitaan mo? Baka naman chismis lang yan. Nasisiguro ko na hindi ito chismis. Sabihin mo na kasi kung ano ginawa ni Ate Nita.
Ay sukat ba naman ay pagkalat niya na kaya hindi siya makabayad ng utang ay dahil hindi natin ibinigay sa kanya ang parte ng asawa niya? Yun ba? Totoo naman kasi, di ba? Ay wala siyang karapatan na sabihin yon. Paninira ang ginagawa niya eh. Ang sama tuloy ng tingin sa atin ng mga kakilala natin. Sinabihan na kasi kita dati na ibigay na ang para sa kanila. Tignan mo tuloy nangyari. Wala na nga ang kapatid natin. Wala siyang karapatang angkinin ang hindi sa kanya. Ay, nako. Kung ganyan ka mag-isip, bakit ka pa pumunta rito? Gusto ko lang na meron akong mapagsabihan. Di sana sa asawa mo na lang. Doon mo nilabas yung hinaing mo. Isa rin yun eh. Laging kontra sa mga ginagawa ko. Hindi naman kasi tama yung ginagawa mo eh. Paano hindi ka kukontrahin ni Bayaw? Ay, pwede ba, Dindo? Huwag mo nang dagdagan ng inis na nararamdaman ko. Relax ka lang, ate. Ang init na nga ng panahon, ang init pa din ng ulo mo. Mabuti pa, mag-soft drinks ka na Ay, muna. mabuti pa nga. Yung malamig ang ibigay mo sa akin, ha? Ay, siya nga pala. Bakit wala yatang kumakain dito sa karinderya mo? Alanganing araw kasi. Kaya nga kapag ganitong walang pasok sa eskwelahan at sa construction, konti lang ang ulam na niluluto namin. Madalas naman kasi puro take-out ang binibili. Ay, oo nga pala, no? Linggo ngayon. Pati araw, nako, nakakalimutan ko na. Isa lang ang ibig sabihin yan. Tumatanda ka na. Matanda ka dyan. Para sabihin ko sa'yo, kalabaw lang ang tumatanda. Sabi mo eh. Oh, eto na ang soft drinks mo. Maiwan na muna kita. Aasikasuhin ko lang itong dumating na customer. Noon pa naman ugali ko na ang tumingin lagi sa kalendaryo. Kaya naman alam ko na nasa 10 araw na ang nakakalipas mula na magkausap kami ni Dindo. Mula nga nun, hindi pa niya ako kinokontak. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti na rin ako nawawalan ng pag-asa na magbabago pa ang isip ni Ate Celia. Nung nabubuhay pa ang asawa ko, marami itong kinikwento na hindi maganda sa kapatid niya. Kahit hindi naman niya sabihin, nakikita ko naman kasi ang ugali ng hipag ko. Kaya nga mas pinili namin na tumira sa malayo. Ang tanging nagtsatsaga na pakisamahan nito, ang bunso nilang kapatid na si Dindo. Nalikas na mahaba ang pasensya. O Nay, saan po kayo nang galing? Sabi ni Mina, kanina pa daw kayo wala ah. Galing ako sa puntod ng itay ninyo. Binisita ko lang siya. Ang bilis tumubo ng mga damo sa paligid. Tinanggal ko muna kaya ako natagalan sa pag-uwi. Alam niyo Nay, hindi naman po namin kayo pinagbabawalan na dalawin ng puntod ni Itay. Pero sana naman Nay magpaalam kayo para alam namin kung nasan kayo. Wala naman talaga akong balak na dalawin siya ngayong araw. Habang namimili kasi ako, bigla ko na lang siyang naalala ba. Baka kako binulungan niya ako para puntahan siya. Alam ko po na namimiss niyo si Itay. Ganun din naman po kami. Pasensya na kayo kung nag-alala kayo. Nawili rin kasi ako kaya hindi ko na namalayang malapit ng dumilim. Sige po Nay, nakapagluto na po si Mina. Gusto niyo bang kumain? Mamaya na lang iho. Gusto ko lang munang magpahinga. Teka Nay, ayos lang po ba kayo? Oo naman. Alam ko po na iniisip niyo pa rin ang mga utang natin. Hindi ko naman kasi maiiwasan. Mabuti na nga lang, mabait ang mga taong pinagkakautangan natin. Pero kailangan pa rin natin silang mabayaran sa lalong madaling panahon. Oo nga po, alam ko naman po yan eh. Kaya nga gumagawa na rin ako ng paraan kung paano ko kayo matutulungan eh. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Nay, naisip ko nga po na mag-abroad para mabayaran natin yung mga utang natin. Saan mo naman balak mag-abroad at anong trabaho? Sa Dubai po, bilang skilled worker. Mag-a-apply ako bilang technician. Di ba plano nyo na sanang magpakasal ni Elsa? Hindi na ba yun matutuloy? Marami pa po tayong problema sa ngayon eh. Tsaka Nay, ayoko na iwan kayong mag-isa sa utang natin.
Hindi naman kita inuobliga sa utang namin ng itay ninyo. Mababayaran ko rin siguro yon kahit paunti-unti. Nay, alam ko naman po yun. Pero bilang panganay, responsibilidad ko na rin po na damayan kayo. Nabanggit mo na ba kay Elsa ang plano mo? Opo, kaya lang po na hindi siya sang-ayon sa bala ko eh. Mas gusto niyang ituloy ang plano namin. Nasa tamang edad na rin naman kasi kayong dalawa. Hanggat maaari, ayokong makialam sa desisyon ninyo. Nasa hustong gulang na nga po, pero sa tingin ko hindi pa ako handa na magkaroon ng sariling pamilya. Kung magsasama kami, lagi ko kasing maiisip ang kalagayan niyo. Timbangin mo muna ang nararamdaman mo, iho. Huwag ka munang basta magdesisyon na magtatrabaho sa abroad. Kahit malaki pa ang kita sa ibang bansa kumpara dito sa atin, mahirap naman ang malayo sa mga mahal sa buhay. Opo, Nay. Alam ko po yun. May mga kaibigan ako na nag-abroad dati. Ikinuwento nila ang naging buhay nila. Pero Nay, handa akong magsakripisyo alang-alang sa pamilya natin. Ay, patawarin ninyo ako kung wala akong magawa sa problema natin. Marami na po kayong sakripisyo sa pamilya natin. Lalo na nung may sakit si Itay. Pagtulungan po natin kung paano natin masusolusyonan ang problema natin. Hindi ko maiwasan na mapangiti na lang kahit ang bigat ng dinadala ko. Kahit wala pa akong ganang kumain ng hapunan, napilitan na rin akong sumalo sa mga anak ko. Kinabukasan maaga akong pumasok sa trabaho. Isa akong kasambahay pero uwian ako. Hindi katulad ng mga kasama ko sa bahay. Bago lang ako sa trabaho ko at nagpapasalamat ako na kahit may edad na ako, meron pa rin tumanggap sa akin. Malaking tulong rin sa akin ang nagpapagod ako. Dahil naiibsan ng lungkot at pangungulilang nararamdaman ko sa pagkamatay ng asawa ko. Dahil bago pa lang ako, wala akong lakas ng loob na umutang sa amo ko. Kahit mabait pa ang pamilya. Balak ko sanang gamitin yun pambayad din sa utang. Oh, nung isang araw lang mainit ulo mo. Ngayon naman abot tenga ang ngiti mo ah. Ay, masaya lang ako ngayon. Ano bang meron at masaya ka? Nagkita kasi kami ni Joel at ng asawa niya. Joel? Oo. Siya ba yung laging kaibigan ni Kuya Joseph na nasa Amerika na? Oo, siya nga. May 1 linggo pa lang daw silang nakakabalik. Kumusta naman siya at ang pamilya niya? Ay, maayos naman daw ang buhay nila doon. Lahat ng mga anak niya, mga nakatapos na ng pag-aaral. At may maganda ng trabaho. Iba talaga ang swerte na dumating sa kanya. Samantalang dati, mas mahirap pa siya sa atin. At naalala ko nga, binibigyan lang siya ni Kuya Joseph noon ng baon niyang pagkain. Ay, hindi nga ako makapaniwala na magbabago ang buhay niya. Samantalang inuutos-utusan lang siya nung araw, di ba? Si Joseph nga lang ang bukod tanging mabait sa kanya. Ate, sinabi mo ba na wala na si Kuya Joseph? Oo. Nagtanong kasi siya kung kumusta na ito eh. Siguradong nalungkot siya. Naku, hindi lang siya nalungkot, kundi napaiyak din. Ay akala pa naman daw niya magkikita pa sila ngayong nakabalik na siya. Tinanong nga niya kung saan nakalibing ang kapatid natin. Ay sinabi ko naman kung saan niya pwedeng dalawin. Parang magkapatid na kasi naging samahan nila noon eh. Masakit talaga na malaman na wala na ang kaibigan niya. Oo nga. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman niya. Ang pagkikita niyo ba ang dahilan kung bakit masaya ka? Ay hindi lang yon, no? Alam mo ba, kaya pala siya umuwi dahil gusto daw niyang bumawi sa kapatid natin. Pero wala na nga siya. Tinanong niya kung nasaan ang pamilya ni Joseph. Sinabi ko na umuwi na sa malayong probinsya. Teka lang ate, bakit mo naman na sinabi na umuwi na ng probinsya ang pamilya ng kapatid natin Hindi naman totoo yun. Sinabi ko lang yon. Para sa atin niya iabot ang ibibigay niya sa mga yon. May ibibigay si Joel? Oo, at hindi yon biro Hindi biro ang halaga nun. Uy, kung ganun, dapat lang naipaalam natin to kay Ate Nita. Seryoso ka ba ha? Pera na nga Gusto mo pang maging bato? Hindi naman kasi para sa atin na ibibigay niya.
Para yun sa pamilya ni Kuya Joseph. Balak mo na namang angkinin? Kaya nga sabi ko wala na sila para tayo nang makinabang. Sinabi ko lang na ako na lang ang mag-aabot sa hipag natin. Ate, hindi ka ba titigil sa panlalamang mo sa hipag natin? Ano pang panlalamang ang sinasabi mo dyan ha? Hindi naman tayo ibang tao para makinabang sa ibibigay ni Joel. Pero wala kang balak bigyan ng hipag natin. Susuluhin mo na naman ang para sa kanila. Mabuti nang tayong makinabang kaysa naman sa hipag natin. Pasalamat ka nga sa akin, bibigyan kita Kaya pwede ba wag mo akong maaakusahan na susuluhin ko lang? Alam ko na kailangan nyo ng pera na mag-asawa, di ba? Hindi kaya ng konsensya ko ang ginagawa mo. Anong gagawin mo? Isusumbong mo ako sa hipag natin, ha? Wala ka na ba talagang takot na gumawa ng masama sa kapwa? Ito kung makapagsalita Akala mo nakapatay na ako ng tao? Hindi lang naman akong gumagawa nito. Ginagaya mo naman sila. Hoy, binabalaan kita din ha? Oras na isumbong mo ako sa hipag natin. Kakalimutan ko na magkapatid tayo. Kada kinsenas at katapusan ng sahod ko, lahat ng iyon napupunta lang sa utang namin. Dahil may trabaho naman ng dalawa kong anak, sila na muna ang sumasagot sa mga gastusin sa bahay. Mabuti na lang talaga may katuwang ako sa buhay. Kahit papano gumagaan ang problemang kinakaharap namin. Hindi na rin kasi ko ulit kumonta kay Dindo. Alam ko naman kasi na wala siyang magagawa. Dahil mahina ang loob niya at takot suwayin ng kapatid. Pinaubaya ko na lang sa taas ang lahat ng mga ginagawa nila sa amin. Malapit na ako sa bahay nang makasalubong ko ang pinsan ni Joseph na si Ate Minda. Malayo ang bahay nila. Kaya lang daw ito nakarating sa lugar namin dahil may kaibigang pinuntahan. Sandali muna kami nagkumustahan. Bago akmang magpapaalam na sana ako nang meron siyang sinabi sa akin. Nalabis kong ikinagulat. Hanggang makauwi nga ako, tulala ako dahil sa nalaman. Oh, Nay, dumating na pala kayo. Alam niyo ba, Nay, na... Oh, Nay, ayos lang po ba kayo? Bakit parang may iyak kayo? Nagkita kasi kami ng Tia Minda mo sa labas. Yung pinsan po ni tatay na unang beses namin nakilala sa burol? Oo, siya nga. Oh, Nay, ano po bang sinabi niya at umiiyak kayo? Nalaman ko kasi na pati ang abuloy kinukupitan ng Tia Celia ninyo. Ano po? Sigurado po ba siya? Oo. Ilang beses daw niyang nakita at nung huli daw, hindi na niya napigilang sitahin ang tiyahin mo pero nagalit pa raw yun. Kaya pala, gusto niya na siyang namamalengke noon at nag-aasikaso sa lahat ng mga kailangan. Kaya pala ayaw niya kaming palapitin nun sa bag na pinaglalagyan ng abuloy. Pare-pareho tayo nagdadalamhati nun kaya hinayaan na lang natin siya. Ay, nakala ko pa naman bukal sa loob niya yung sabihin niya na sila ang bahala at manatili na lang tayo sa tabi ni Itay. Ang sama ng tiyahin mo. Pati yun, pinag-interesan pa niya. Kaya nga po totoo nga talaga ang sinasabi ni Itay sa kanya. Hindi po tayo dapat nagtitiwala sa kanya. Masyado lang kasi tayong nalulunod sa matinding pagdadalamhati kaya hindi na natin nabalaya na kinukupitan na tayo ng mga kapatid ng Itay ninyo. Gawain na pala talaga nila na lamangan tayo. Baka nga paulit-ulit na nilang ginagawa yun sa atin Ang sama lang ng loob ko dahil kahit wala nang Itay ninyo, nagagawa pa yun ni Ate Celia. Hindi mo lang niya nirespeto ang kapatid niya sa mga huling sandali. Naniniwala ako na may karma din sa kanila ang ginagawa nilang to sa atin. Sige na, Nay. Tahan na, Nay. Huwag na po kayong umiyak. Nahihirapan din po ako na makita kayo sa ganyang kalagayan Magiging maayos din ako. Huwag mo na akong alalahanin pa, anak. Teka, Nay, teka. Kukuha lang ako ng tubig, ha? Salamat, anak. Umuwi na ba si Mina?
Tumawag po siya na gagabihin ngayon dahil mamimili pa daw siya. Sahod niya raw kasi ngayon eh. Pasensya na kayo. Hindi ako nakakatulong sa mga gastusin dito sa bahay. Puro kasi sa utang na pupunta ang sahod ko eh. Ano ba kayo, Nay? Ayos lang po yun. Ang importante po na babawasan ang utang natin at hindi natin tinatakbuhan. Hindi na ako sumagot. Kinuha ko na lang ang baso na may lamang tubig. Saka diretsyong ininom. Nung gabi, naging mailap sa akin ng antok. Pabiling-biling lang ako sa higaan. Pabalik-balik din sa isip ko ang eksena ng pag-uusap namin ng pinsan ng asawa ko na si Ate Minda. Alam ko na hindi lang gumagawa ng kwento ang babae. Isang desisyon din ang nabuo sa akin. Hindi kasi ako matatahimik hanggat hindi ko yun nagagawa. Kinabukasan, kahit masakit ang ulo, maaga pa rin akong bumangon para gumayak sa pagpasok sa trabaho. Habang nasa bahay nga ako ng amo ko, kulang na lang hilahin ko ang oras para makaalis na ako. May pupuntahan pa kasi ko. Nakahinga naman ako nang makita ko na ang oras sa dingding. Pagkatapos ko magpaalam sa mabait kong among babae, agad ko nang kinuha ang bag na pinaglalagyan ng personal kong gamit. Hindi ko na napansin na nagtatakang tingin sa akin ng amo ko. Halata kasi sa kilos ko na nagmamadali talaga ako. Anita, ano bang ginagawa mo dito? Para kang nakakita ng multo sa itsura mo. Nagulat lang ako sa pagdating mo. Hindi ko naman kasi inasahan na darating ka. Tumuloy ka muna. May gusto ka bang inumin? Wala akong gusto, kundi ang malinawan. Kaya ka siguro nagpunta dito dahil sa bahay na naibenta. Sinabi na sa'yo ni Tinto, di ba? Oo, ipinaliwanag na nga niya sa akin ang bagay na yon. Pero sana, naisip mo na may mga anak kami ng kapatid mo. Kahit naman maghabol sila, wala rin naman kasi yung pera eh. Saan napunta ang pera? Ang bilis naman yatang maubos. Baka naman nakakalimutan mo. Buhay pa ang nanay namin. Sa kanya napunta ang parte ng asawa mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag na kayo maghabol pa. Pati ba sa abuloy ng asawa ko, wala na kaming karapatang maghabol? Ano? Ano abuloy bang sinasabi mo? Huwag ka na magkaila pa. Alam ko lang ginawa mo. Hindi mo man lang binigyan ng respeto ang burol ng kapatid mo. Hindi ko nga sabi alam kung ano ba yung sinasabi mo. Nagkausap na kami ni Ate Minda. Magkakaila ka pa ba? Naniniwala ka sa sinasabi ng babaeng yon? Sinungaling naman siya. Baka naman, ikaw ang sinungaling. Pwede ba, Anita? Kung aawayin mo lang ako sa sarili kong pamamahay, pwede bang umalis ka na lang? Total naman wala na si Joseph. Kalimutan mo na kami. Ang dali mong sabihin yan ngayon dahil wala ka nang mapapala sa amin. Talaga namang wala kaming mapapala sa inyo eh. Wala rin kaming maitutulong sa naiwan na utang na kapatid namin. Asawa mo naman siya. Ginusto mo na ipagamot siya at mabaon sa utang. Wag mo naman sa amin ipasa ang problema sa pagbabayad. Tandaan mo, hindi ko makakalimutan ang ginawa mong ito. Ilang sandali rin akong nakipagtagisan ng titig kay Ate Celia bago ko umalis sa bahay nila. Nang nasa labas na ako at naglalakad papuntang sakayan, ilang beses din akong huminga ng malalim. Nagsisikip kasi ang dibdib ko sa nararamdaman kong galit. Pagdating sa bahay, nagtataka naman ang mga anak ko kung bakit ako ginabi ng uwi. Sinabi ko na lang na meron pang pinagawa sa akin ng mga amo ko. Kaya ganun oras na ako nakauwi. Naniwala naman sila sa akin. At masaya na kami nagsalo sa masarap na hapunan. Kahit masayang nagkukwento ang magkakapatid at nakangiti naman akong nakikinig sa kanila,
Kabaliktaran yun sa nararamdaman ko. Nung gabi, hindi agad ako nahiga. Nasa sala ako at nakatayo sa bukas na bintana. Nakatanaw sa kawalan at binabalikan sa isip ang nakaraan. Mula nang magpasya ako na iwan ang pamilya ko at sumama kay Joseph para bumuo ng sariling pamilya, wala na akong naging balita sa kanila. Pero sariwa pa rin sa alaala ko ang sinabi ng lola ko. Oras na piliin ko ang asawa ko, habang buhay akong magpapasa ng krus. Nay, bakit hindi pa po kayo natutulog? Ikaw pala, anak. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Ah, siguro po, naaalala nyo na naman si tatay, no? Hindi naman talaga siya nawawala sa puso't isipan ko. Masakit po ang pagkawala ni Itay. Pero, noon pa man, inihanda na niya tayo sa pwedeng mangyari, di ba? Ang gusto niya, magpatuloy po tayo sa buhay. Inihanda nga niya tayo kahit sa maiiwan na utang. Pero hindi naman sa atin napunta ang parte niya. Masama din po ang loob ko sa ginawa ni Tia Celia. Pero Nay, ayoko na pong mag-aksaya ng panahon sa paghabol sa pera na yon. Tama ang desisyon mo, anak. Pera lang yon at pwede pa naman nating kitain. Ay, kumusta na pala ang plano mong pag-a-apply? Hindi po pala ganun kadali at magastos din. Ganun talaga. Sa panahon ngayon, wala nang ang madali. Oo nga po, Nay eh. Pero kung desidido ka na talaga, pwede naman akong humiram sa amo ko. Ay, naku Nay, naku. Hindi niyo po kailangan gawin yan, Nay. Ako na pong bahala sa lahat. Huwag niyo akong alalahanin. Ay, sige. Ikaw ang bahala. Kung may problema ka, huwag ka mahihiyang magsabi sa akin. Opo, Nay. Nay? Matagal ko na po itong gustong itanong sa inyo eh. Ano naman yon? Wala na po ba kayong kamag-anak? Ha? Bakit mo naman naitanong? Wala lang po kasi nagtataka lang po ako na hindi man lang kayo nagbabanggit ng tungkol sa kanila. Mula nung pinili kong sumama sa ama ninyo, wala na akong naging balita sa kanila. Ha? Ibig sabihin may mga kamag-anak pa po kayo? Oo, pero gaya nga ng sinabi ko, wala na akong balita sa kanila. Pero alam niyo po kung nasan sila. Oo naman. Ayaw po ba nila kay tatay kaya pinili niyo na lumayo na lang? Hindi naman sa ganon. Kaya lang meron kasing tradisyon sa pamilya namin noon. Ayokong sumunod sa yapak nila kaya lumayo na lang kami ng itay ninyo. Nay, ano pong tradisyon? Pasensya ka na anak. Hindi pa ako handa na pag-usapan ang bagay na yan. Kailan niyo po ba balak sabihin sa amin? Kapag handa na ako. Sana po, Nay. Mabigat din kami magkakapatid ng pagkakataon na makilala yung angkan niyo. Napatitig na lang ako sa anak ko. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon na tigilan ako habang nag-uusap kami. Ngayon nabuksan na ang usapin tungkol sa pamilya ko. Siguradong mangungulit na ang anak ko sa pagtatanong sa akin. At yun ang kailangan kong paghandaan. Minabuti ko na ibahin na lang ang usapan at napunta yun sa kanila ng nobya niya. Sabi ng anak ko, napapayag na rin ito sa plano niya basta wag lang siya magtatagal. Kinabukasan panibagong araw na naman para sa aming mag-iina. Minsan nakakaramdam ako ng pagkabagot sa paulit-ulit na ginagawa ko. Pero hindi pwedeng magreklamo. Dahil kung tutuusin, mas maswerte pa rin kami kumpara sa iba. Isa pa kahit hirap na kami, hindi kami nanlalamang ng kapwa. Mabait pa rin sa lagay na yun si Ate Nita. Mabait ba yun? Yung sumugod siya dito sa bahay ko? Bakit ka naman magugulat kung puntahan ka niya?
totoo naman kasi ang sinasabi niya sa'yo. Eh kahit totoo pa yon, wala rin naman siyang magagawa. Matanong ko lang ate ha, nakakatulog ka pa ba sa gabi? Abay, oo naman. Eh bakit mo naman yan natanong? Dahil sa mga ginagawa mo. Wala naman akong ginagawang masama Yang panlalamang mo sa hipag natin, hindi ba masama yan? Eh dapat siguro si Nita na lang ang naging kapatid mo. Lagi kang kumakampi sa kanya eh. Hindi naman porke kontra ako sa'yo, hindi mo na ako kakampi. Gusto ko lang makita mo ang mga ginagawa mong mali bago mahuli ang lahat. Kung iniisip mo nakakarmahin ako, abay, hindi mangyayari yan. Ang karma, hindi naman sa'yo mismo tatama eh, kundi sa mga mahal mo sa buhay. Ay naku, tumigil ka na nga. Puro ka pananakot eh. Wala nga sabing karma. Ay sige, hindi ko na ipipilit sa'yo. Ay mabuti naman. Kapag narinig ko pa ulit yan sa'yo, ay hindi na kita papapasukin dito sa bahay. Hindi ko na nga yun babanggitin, pero lagi pa rin akong magpapaalala sa'yo. Ako ang mas matanda sa'yo ha. Kaya hindi ko kailangang paalalahanan pa. Mas matanda ka nga, pero mali naman ang ginagawa mo. Maliman sa paningin mo, ay para sa akin tama lang ang ginagawa ko. Sus, sarado na nga talaga ang isip mo. Siguro magigising ka lang kapag may masama nang nangyari sa'yo o kaya naman sa isa sa pamilya mo. Alam ko na kung bakit ka nandito. Kukunin mo ang parte sa pera na ibinigay ni Joel, no? Hindi ako dahil doon nagpunta rito. Suluhin mo na lang yun. Hindi ko gusto na galing sa panlalamang ang perang ipambibili ko ng ipakakain ko sa pamilya ko. Ay, sigurado ka ba? Oo. Oh. Sana maisip mo mga taong tunay na nagmamay-ari niyan. Naghihirap sila ngayon na dapat hindi nila nararanasan. Sa loob ng 1 buwan, 2 ang day off ko. Kapag wala akong trabaho, sa bahay naman ako gumagawa. Lahat ng pwede kong buting-tingin, ginagawa ko. Nang matapos ako sa mga gawain ko sa sala at kusina, nag-ayos naman ako sa kwarto ko. Sa pag-aayos ko nga, nakita ko ang lumang litrato ng pamilya ko. Yun na ang huling kuha namin bago ako umalis. Minsan sumasagi sila sa isip ko. At ang tanong kung sinunod ko kaya ang lola ko, mas magiging maayos kaya ang buhay ko. Tanong na alam kong wala ng kasagutan. Itinago ko na lang yun sa lugar na walang makakakita. Malapit na akong matapos nun nang marinig kong may kumakatok sa pinto. Huminto muna ako sa ginagawa ko. At bahagya pang uminat bago naglakad papunta sa pinto at binuksan yun. Dindo? Ma'am, may ginagawa kaya ta, Ate Nita. Pasensya na sa abala. Day off ko kasi sa trabaho kaya naglilinis ako ng bahay. Pasok ka muna. Salamat. Nasaan nga pala mga anak mo? Si Andoy at Mina na lang naman ang kapisan ko dito sa bahay. Mamaya pa sila uuwi galing trabaho. Ganun ba? Ano nga palang sadya mo? Ay, mangungumusta lang sana ako sa inyo. Okay naman kami. Nakakaraos kahit papaano. Siya nga pala, sa 1 linggo, birthday na ni Inay. Sa 1 linggo na nga pala yun, ano? Maghahanda ba kayo para sa 88th birthday niya? Oo naman. Bihira na kasi ang makaabot ng ganong edad eh. Pasensya na. Hindi ako makakapag-ambag gaya ng dati. Gipit din kasi kami. Hindi naman yun ang ipinunta ko rito. Basta pumunta na lang kayong mag-iina. Alam ko na sabik na ring makita ng mga anak mo ang lola nila. Ayokong mangako. Pero titignan ko pa kung makakapunta kami. Huwag mo na lang pansinin ang kapatid ko, ha? Kung kami nga ni Kuya Joseph, hirap siyang pakisamahan, ikaw pa kaya? Hindi ko lang kasi maiwasang sumama ang loob dahil sa ginawa niya. Pasalamat siya at mababait ang mga anak ko at hindi mukhang pera, kaya hindi sila naghahabol. Huwag na lang siguro natin yung pag-usapan. Baka masira lang ang araw mo. Ay, mabuti pa nga. Pasensya na rin pala kung hindi ako makakatulong sa inyo. Meron din kasi kaming pinagdadaanan na krisis ngayon eh.
Nalulugi ba ang karinderya ninyo? Hindi naman, hindi. Ang ibig ko sabihin sa side ng asawa ko, may sakit din kasi ang kapatid niya kaya medyo gipit din kami ngayon dahil sa pagtulong sa kanila. Ang swerte naman pala ng asawa mo. Samantalang nung si Joseph ang nakaratay, iilan lang ang nagbigay ng tulong sa kanya. Alam ko na malaki ang pagkukulang namin kay kuya. Sana mapatawad niya kami. Gustuhin ko man na tumulong. Wala rin kasi kami noon. Kahit ano yatang pag-usapan natin, laging mauungkat ang nakaraan. Pansin ko nga. Hoy, paano? Hindi na ako magtatagal. Sana makapunta kayo ng mga anak mo sa birthday ni inay, ha? Pagdating ng mga anak ko mamaya, sasabihin ko sa kanila at hahayaan ko silang magdesisyon kung pupunta ba kami o hindi. Tumangulang si Dindo. Ilang sandali pa tumayo na siya sa pagkakaupo sa sofa. Hinatid ko naman siya hanggang sa may pinto. Matagal nang wala ang bayaw ko pero nakatingin pa rin ako sa kawalan. Ngayon pa lang, iniisip ko na kung pupunta ba kami o hindi. Nasisiguro ko kasing pupunta ang mga anak ko dahil gusto rin nilang makita ang lola nila. Nung hapon naunang dumating si Andoy. Kaya sinabi ko na dumalaw ang tiyo Dindo niya para imbitahin kami sa birthday ng lola niya. Gaya ng inaasahan ko, agad itong pumayag. Siguro kahit hindi ako magsalita, kita sa mukha ko ang pagtutol na pumunta sa okasyon. Ayaw niyo po bang pumunta? Kung gusto ninyo, di pupunta tayo. Pwede ko namang isang tabi ang nararamdaman kong galit sa tiyahe ninyo alang-alang sa lola ninyo. Nay, kung labag po sa kalooban niyo, huwag na po tayong pumunta. Hindi, iho. Pupunta tayo dahil alam kong sabik na rin kayo makita ang lola ninyo. Tsaka, matanda na siya. Hindi natin alam, baka yun na palang huling birthday niya. Yun din nga po ang inaalala ko eh. Ilang oras lang naman tayo doon. Mapagtitiisan ko pa ang tiyahin mo. Nay, ano pa po yung napag-usapan niyo ni Tiyo Dindo? Yun lang naman. Hindi naman kasi siya nagtagal eh. Hindi niyo na rin po binanggit yung tungkol dun sa abuloy? Hindi na. Sigurado naman kasing kakampi yun sa kapatid. Napapagod na akong laging pagtalunan ng pera. Naintindihan ko po kayo. Gusto pa nga lang tiyahin mo na putulin ang ugnayan natin sa kanila dahil wala naman na daw ang tatay mo. Pwede naman po pero sa kanya lang. Wala naman pong problema kay Tiyo Dindo at sa iba pang kamag-anak ni Itay. Oo nga. Siya lang naman talaga ang problema. Nay, ngayon pa lang mag-iisip na ako ng pwedeng iregalo kay Lola. Kahit ano na pwede niyang magamit. Alam mo naman na nag-uulyanin ng lola mo at madalas lang nasa higaan na lang siya o nasa wheelchair. Huwag ninyo siyang reregaluhan ng mahal at ang tiyahin niyo lang ang makikinabang. Ang bibiling ko, yung si Lola lang ang makikinabang. Maiwan na muna kita riyan ha. Sa kusina lang ako. Sige po, Nay. Hihintayin ko na rin ang pagdating ni Mina. Matanda na ang biyanan ko at marami na ring iniindang sakit sa katawan. Nung mamatay nga ang asawa ko, hindi na niya ito nakikilala. Kaya posibleng sa birthday niya, yun na rin ang huling beses namin siyang makikita. Napakabilis talaga ng mga araw, lalo na kapag maraming ginagawa. Hindi ko na namamalayan ang paglipas ng mga araw. Kung hindi pa nga pinaalala ni Andoy, hindi ko pa malalaman na ang araw na yun na pala ang birthday ng lola nila. Tanghalian ng okasyon at sa bahay ni Dindo ang handaan. Maaga pa lang nandun na kami. Iilan lang ang bisita at halos kamag-anak pa nila. Binati naman nila kami ng mga anak ko. Nasa wheelchair naman ang biyanan ko at nilapitan namin. Para batiin at ibigay na rin ng regalo. Ano ang ginagawa ng mag-iinang yan dito, ha? Ako nag-imbita sa kanila. Ikaw pa ang nagpapunta sa kanila.
Ay kaya pala pumayag ka na dito gawin ang handaan eh. Pamilya pa rin natin sila kahit wala na si Kuya Joseph. Kaya tama lang na imbitahin natin sila. Nakakasira naman sila ng araw. Huwag ka naman sanang gumawa ng eksena. Nandito pa naman ang iba nating kamag-anak. Ako pa talaga ang sinabihan mo, no? Kung ayaw mo palang masira ang okasyon, ay sana hindi mo sila pinapunta. Sinabi ko naman sa iyo ang dahilan. Mula sa kinaroroonan ko, kita ko ang pag-uusap ng dalawa. Pasulyap-sulyap pa sa akin si Ate Celia. Kaya alam ko na ako ang pinag-uusapan nila. Bigla ko naisip na lapitan sila para batiin na rin. Kanina pa kasi kami nandun. Pero hindi man lang sila lumalapit. Malapit sa atin ang bruha. Bakit nandito kayo? Salamat ka pala, Dindo, sa pag-imbita sa amin, ha? Wala yun, ate. Parte pa rin naman kayo ng pamilya namin kahit wala na si Kuya. Ay akala ko pa naman pagkatapos ng pag-uusap natin, hindi ka na magpapakita ulit. Hindi na nga sana. Kaya lang, gusto ring makita ng mga anak kong lola nila. Ay sana mag-enjoy kayo. At kung may natira sa handa, pwede rin kayong magbalot. Ay balita ko kasi, hikahos kayo ngayon. Hindi naman sana namin mararanasan ang magiging hikahos kung hindi mo inangkin ang para sa amin. Ay wala ka talagang pinipili na oras at lugar, no? Ano, babanggitin mo na naman ang tungkol sa bagay na yon? Lagi kasing may laman yung sinasabi mo. Bakit kasi pumunta pa kayo mag-iina? Panira lang naman kayo sa okasyon. Baka ikaw yun. Ay, siya nga pala. Alam ba ng ibang bisita ang ginawa mo sa amin? Ay, tumahimik ka ha. Baka hindi ako makapagpigil kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Ate, Subukan mo lang. Tignan ko kung sino mapapahiya sa atin. nakikiusap ako sa inyo. Tama na. Huwag naman sa mahalagang okasyon na ito. Yang kapatid mo ang pagsabihan mo. Marami na siyang atraso sa amin. Pero kung umasta, siya pa ang galit. Nabati ko na rin naman ang biyanan ko kaya niyaya ko na ang mga anak ko na umuwi na kami. Nagpaalam na ako sa mga bisita na nandun na mauuna na kami. Nagtaka naman ng iba dahil sa biglaan naming pag-alis. Pero hindi na sila nag-usisa pa. Habang pauwi, tahimik lang ako. Ganun din ang mga anak ko. Pagdating sa amin, tsaka lang ako kinausap ni Andoy. Nay, nakita ko po kayo nag-uusap kayo ni Tia Celia. Nagkasagutan po ba kayo? Yun po ba yung dahilan kung bakit nagaya na kayong umuwi? Hindi na talaga kami pwedeng magsama sa iisang lugar ni Ate Celia. May lamat na ang pagiging maghipag namin dahil sa ginawa niya. Yun na rin po siguro yung huling okasyon na pupuntahan natin sa kanila. Hindi na po kayo magkikita pa. Sana nga. Matinding pagpipigil lang talaga ang ginawa ko kanina para hindi siya sugurin at ipahiya sa mga bisitang nandun. Alam ko naman po na hindi nyo magagawang mag-iskandalo. Pero Nay, mabuti na rin ang umiwas. Sa totoo lang anak, hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang pigilan ang sarili ko. Hirap na rin kasi ako. Minsan ay naiisip ko, bakit kailangang iwan tayo ng itay ninyo sa ganitong sitwasyon? Naiintindihan ko po kayo, Nay. Normal lang ang nararamdaman yung pagkapagod sa nangyayari sa atin. Saksi kami sa hirap na dinanas nyo simula pa nun. Pasensya na anak kung puro daing ako sa iyo. Gusto ko lang talagang maglabas ng saloobin. Ay, sabi ko naman po sa inyo, Nay. Nandito lang ako para makinig at damayan kayo. Salamat anak. Ay, sige Nanay. Magpahinga na po kayo. Mukha po kasing pagod na kayo eh. Hindi ang katawan ko ang pagod, kundi ang puso at isipan ko. Sige Nay, ganito Kapag sumahod po ako, mamamasyal naman tayo para kahit pa paano makapag-relax kayo. Ang tagal na po nung huli tayong lumabas na pamilya. Mas maiging unahin na lang natin ang mga obligasyon bago tayo magsaya. Nay, minsan lang naman po eh.
Baka kasi may makakita sa atin. Ayoko lang na merong masasabi ang mga pinagkakautangan natin na mas inuuna pa natin ang pamamasyal kaysa unahin ang pagbabayad ng utang. Teka, Nay, meron po bang nagsabi sa inyo ng hindi maganda sa isa sa mga pinagkakautangan natin? Di ko naman kasi masisi ang iba. Kailangan na rin kasi nila ang pera. Araw-araw, kinukulit na nila ako. Gagamitin daw kasi nila yon sa pag-aaral sa kolehiyo ng anak nila. Sana po, habaan pa nila ang pasensya sa atin. Ginagawa naman natin ang lahat na magagawa natin eh. Sinubukan ko na ring umutang sa amo ko. Pero hindi nila ako mapagbibigyan dahil bago pa lang ako sa kanila. Ay naku, Nay, huwag na po kayong umutang. Sasakit ng lalo yung ulo nyo eh. Wala na kasi ako maisip na ibang paraan. Sige, Nay. Ako po ang gagawa ng paraan. Susubukan ko na lumapit sa mga kaibigan ko. Baka may alam silang pwede kong utangan. Baka ikaw naman ang mabaon sa utang niyan. Nay, huwag niyo na po akong alalahanin. Basta, unahin muna po natin yung mga naniningil sa inyo. Akala ko magiging madali na ang pagbabayad namin ng utang. Dahil nakakapaghulog naman ako kada kinsenas at katapusan. Darating din pala ang panahon na maiinip ang mga taong pinagkakautangan namin. Naiintindihan ko naman sila at tinatanggap ko kung ano man ang sinasabi nila dahil totoo naman. Noong mga panahon na kailangan ko ng tulong, hindi naman sila nagdalawang isip na magpaluwag sa akin. At tinatanaw ko yun na malaking utang na loob. Kinabukasan maagang gumayak si Andoy. Nagtataka naman ako dahil wala siyang pasok ng araw na yun. Nang tanungin ko kung saan siya pupunta, sa bahay lang daw ng kaibigan. Pero iba ang kutob ko. Oh, Andoy, saan ka ba galing? Bakit namumutla ka? Chong, itago niyo po ako. Uy, halika dito, sa kusina. Salamat po, Chong. Hindi ko nga alam kung nasa ang mga kasama ko eh. Napawalay ako sa kanila nung magkanya-kanya kaming takbuhan nung dumating yung mga pulis. Mga pulis? Opo. Teka, may ginawa ka bang kalokohan, ha? Chong, sumama po kasi ako sa mga kaibigan ko na magsabong eh. Anak ka ng... Ay, iligal lang sabungan dyan. Kung nagkataon na nahuli ka ng pulis, malaking problema yun. Yun na nga po, Chong eh. Sa kagustuhan ko na lumaki yung pera ko, ayun, sumama ako. Hindi ka na naman bata para malaman ang tama at mali. Kung nagkataon talaga, bibigyan mo pa ng sakit ng ulo ang nanay mo. Lagi ka na ba nagsasabong? Ay, naku, hindi po. Ngayon lang po. Gusto ko lang kasing makatulong kay inay eh. Kasi ginigipit kasi siya ng mga isa sa pinagkautangan namin. Ay, naiintindihan ko naman. Pero hindi solusyon ng pagsasabong. Panibagong problema lang ibibigay mo sa iyong nanay. Opo, Chong. Hindi ko na po ulitin. At saka, Chong, sana naman po huwag niyong mababanggit to kay nanay ha. Ayoko na pong dagdagan ng alalahanin niya eh. Okay, sige. Hindi ko sasabihin sa nanay mo ang Salamat nangyari. Pero, layuan mo na mga barkada mo na masamang impluwensya naman pala sa'yo. Wala po silang kasalanan. Ako naman na nagpumilit sa kanila na sumama eh. Wala na kasi akong maisip na ibang paraan eh. Naawa na kasi ako kay nanay, Chong eh. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan yung mag-ina. Patawarin niyo sana ako kung wala akong magawa para makatulong. Kasalanan lahat to ni Tia Celia eh. Bakit kasi kailangan niyang angkinin ng para sa amin, di ba? Wala ka na rin magagawa pa kahit maghabol pa kayo. Nagastos na ni Ate Celia ang pera. Naipagawa na niya ng kusina. At saka, hindi naman talaga kalakihan ang napagbentahan. Pero Chong, sapat para mabayaran ang utang namin. Huwag na nga natin yung pag-usapan. Baka wala na ang mga pulis, ha? Lumabas ka na rito sa kusina. Opo. Bago ka umuwi, kumain ka na muna. Ay, hindi na po. Salamat na lang po, Chong, pero sa bahay na lang po ako kakain. Alam ko masama ang loob niyo sa akin. Pero mula noon pa kasi, isa na akong malaking duwag. Sana po matuto kayong manindigan sa tama. Sige po. Ay, sandali, Andoy. May sasabihin pa ba kayo? May naalala lang ako. Huwag ka munang umalis.
Meron akong ibibigay sa'yo. Ano po yung kapirasong papel na yan? Address ito ng kaibigan ng tatay nyo. Sa 1 linggo, aalis na sila papuntang ibang bansa. Baka hindi na sila bumalik rito. Chong, sino po ba tong kaibigan ni tatay? Joel ang pangalan niya. Ay sige na, unahin mo muna yung puntahan bago ka umuwi. Naniniwala ako na siya makakapagpabago ng takbo ng buhay ninyo. Sige po, Chong. Pupuntahan ko na kagad ang address na to. Wala naman akong kamalay-malay sa nangyayari ng araw na yon. Pero mula pa kaninang umaga, hindi na mawala ang kaba sa dibdib ko. Kaya naman na maagang natapos ang trabaho ko, nagpaalam na akong uuwi. Pumayag naman ang amo ko. Pagdating, wala pa rin si Andoy. Si Mina naman mamaya pa ang uwi. Ilang araw na kasi siyang laging OT sa trabaho. Naisip ko na lang na tawagan ang panganay ko para malaman kung nasan ito. Pero puro ring ang naririnig ko. Nag-chat na lang din ako sa kanya at sinabi na umuwi na ng bahay. Uy, bakit nandito ka? Nakausap ko kanina ang asawa mo. Nabanggit niya na galing daw sa karinderya ninyo ang pamangkin natin. Pagdating daw niya, paalis na si Andoy. Kasi nakita ko siyang takot na tumatakbo kanina kaya tinawag ko at pinagtago. May humahabol ba sa kanya? Ay, sino naman? Mga pulis. Huwag mong sabihin na nakagawa siya ng krimen. Hindi naman siya nakagawa ng krimen kaya tinatakasan niya ang mga pulis. Ano nga pala ang dahilan, ha? Kung bakit niya tinatakasan ang mga to? Ni-raid kasi yung sabungan kung nasan sila magkakaibigan. Ano? Nagsasabong pala ang lalaking yon. Hirap na nga sila Nagagawa pa niyang magwaldas ng pera sa sabong. Unang beses lang naman niyang ginawa yun. Desperado na siyang magkapera dahil sinisingil na sila ng mga pinagkakautangan nila. Yun lang naisip niyang paraan para matulungan ang nanay niya. Tingnan mo naman ang nangyayari sa kanya. Walang dapat sisihin, kundi ikaw. Bakit naman ako? Kung binigay mo lang sana ang parte nila, hindi sana aabot sa maiisipan na ng pamangkin natin na magsabong para lang mabayaran ang utang nila. Pag-uusapan na naman ba natin yan, ha? Tumigil na nga yung mag-iina sa paghahabol Ikaw naman ang ayaw tumigil. Gusto mo akong tumigil? Ay sige, titigil ako. Pero huwag ka na rin pupunta dito sa bahay namin. Dadalawa na nga lang tayo Gusto mong huwag na tayo magpangita. Ayoko kasing madamay sa karma mo. Akala mo naman malaki kang kawalan sa akin. Hindi mo nga ako matulungan Lagi na nga lang akong tumutulong sa'yo. Ayoko na rin ng tulong mo na laging may kapalit. Ayoko ng pagtakpan niyang mga mali mong ginagawa. Kakainin mo rin yung mga sinasabi mo. Balang araw, lalapit ka ulit sa akin para humingi ng tulong. Hindi pa rin sumasagot si Andoy sa mga tawag ko sa kanya. Hindi rin siya sumasagot sa mga chat ko. Lalo tuloy tumindi ang kabang nararamdaman ko. Maya-maya din ang silip ko sa labas ng bintana. Nang tumunog ang cellphone ko, agad ko yung kinuha at tiningnan. Nakahinga lang ako ng maluwag na mabasa ang chat ni Andoy na pauwi na ito. Makalipas ang kalahating oras, dumating na rin ang anak ko. May napansin ako sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Dahil sa pag-aalala ko, hindi ko maiwasang magalit dito. Huwag na po kayong magalit, Nay. Nasa bulsa po kasi ng bag ko yung cellphone ko Tsaka, Nay, hindi ko po alam na naka-silent pala. Paanong hindi ako magagalit? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Nandito na naman po ako Saan ka ba nang galing, ha? Noong umaga po nakipagkita ako sa mga kaibigan ko. Tapos, netong hapon po, nakipagkita naman ako sa kaibigan ni tatay. Sinong kaibigan? Si Tio Joel po. Ipinakita ko nga po yung litrato nating mag-anak na nasa wallet ko Noong una po kasi duda siya sa akin dahil alam pala niya na nasa probinsya na tayo. Parang kilala ko nga ang Joel na yon. Sa pagkakaalam ko'y nasa Amerika na siya.
Opo, doon na nga daw po sila nakatira ng pamilya niya eh. At sa 1 linggo, yun, babalik na ulit sila doon. O paano kayo nagkita? Si Tio Dindo po ang nagbigay ng address ni Tio Joel. Kilala pala niya si Joel at alam niyang nandito ang kaibigan ng itay ninyo. Opo. Tsaka Nay, meron pa kayong dapat malaman. Sa palagay ko nga marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Naku, kumapit kayo, Nay. Kumapit kayo. Kaya umuwi dito si Tito Joel dahil kay tatay. Pero nang nalaman niya kay Tia Celia na patay na si tatay, gusto niya sana magpaabot ng tulong pero sinabi nga ni Chang na nasa probinsya na tayo. Kaya sa kanya na lang daw binigay at bahala na siya mag-aabot sa atin. Ni piso, walang nakarating sa atin. Yun na nga po ang sinabi ko. Hindi ko na rin napigilan na banggitin ang mga ginawa sa atin ni Tia Celia at pati yung utang natin. Sumusobra na talaga siya. Ilang beses ko na pinalampas sa mga ginawa niya. Pati ba naman ang tulong mula sa kaibigan ng tatay ninyo? Inangkin na rin niya. Ay nako, Nay, nakakagalit po talaga ang ginawa ni Tia Celia. Wala na ba talagang natitirang konsensya sa kanya? Hindi ko na siya mapapatawad sa pagkakataong ito. Sa kabila po ng nangyari, handa pa rin tumulong sa atin si Tio Joel. Kahit makabalik na daw po sila sa ibang bansa, kukontakin daw niya ako. Talaga? Ayos lang po ba kayo, Nay? Teka, namumutla po kayo Iba kasing nararamdaman ko. Kaya siguro ako nahihilo. Sige po, Nay. Magpahinga na lang po muna kayo sa kwarto nyo. Huwag nyo na rin masyadong isipin ng mga kinakaharap nating problema. Mula po ngayon, magbabago na po ang lahat, Nay. Marahan lang akong tumango habang maluha-luha ang mga mata. Naalala ko kasi ang asawa ko. Alam kong siya ang nagpadala sa kaibigan niya para matulungan kami. Hanggang sa kabilang buhay kami pa rin ang inaalala niya. Sa kabila na magandang pangyayaring ito sa amin, unti-unti naman nabubuhay ang puot sa puso ko para sa hipag ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakakaharap. Kaya naman ng sumunod na araw, pagkatapos ng trabaho ko, sinadya ko siya sa kanila. Nagkataong nasa labas siya ng bakuran nila at nagdidilig ng mga alaga niyang orchid. Oh, Nita, ikaw na naman. Nagulat ka na naman ba na makita ko? Oo, akala ko kasi yung huling pagkikita natin ay nung birthday ni nanay. Akala ko nga rin eh. Kaya lang, hindi pala yon ang nakatakdang mangyari. Sabihin mo na ako anong kailangan mo. Busy ako eh. Anong pakiramdam na ilang beses mong nalamangan ng kapatid mo na walang kalaban-laban? Kung tungkol na naman Sagutin mo na lang ang tanong ko. Wala akong nararamdaman dahil kinuha ko lang naman ang para sa akin. Patay naman na siya eh. Kung buhay pa siya, o bakit ko kukunin ang parte niya? Hindi ka lang mapanlamang. Swapang ka rin! Nasagot ko na ang tanong mo. O pwede ka na sigurong umalis. Meron pa akong sasabihin sa'yo. Sigurado na ikagugulat mo. Nagkita na ang anak ko at ang kaibigan ng asawa ko na si Joel. Alam na niya ang totoo. Ano? Paano nangyari yun? Sa pagkakataong ito, hindi ko na palalampasin ang ginawa mo. Lahat ng hirap na dinanas namin ng mga anak ko, ibabalik ko sa iyo sa mas matinding sakit na ikaw mismong hihiling ng sarili mong kamatayan. Isinusumpa ko yan. Nita! Sandali lang! Huwag ka munang umalis! Mag-uusap muna tayo! Sandali! Bitiwan mo ako! Sandali lang! Huwag mo akong hawakan. Mag-uusap muna tayo! Nasabi ko na ang sadya ko. Wala na akong sasabihin sa'yo, kundi good luck sa karma na naghihintay sa'yo. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Bigla naman akong kinilabutan. Para kasing nag-iba ang boses niya. Sana naman hindi totoo ang karma. 2 araw bago ang pag-alis ng kaibigan ng asawa ko na si Joel,
Nakipagkita muna silang mag-asawa sa amin. Muling sinariwa ng lalaki ang mga magagandang alaala ni Joseph. Hindi ko namamalayan, lumuluha na pala ako. Nagbigay rin siya ng perang pambayad sa utang namin. At nangako na lahat ng tulong na kailangan namin ibibigay niya. Ayoko sanang tanggapin pero mapilit siya. Alang-alang daw sa pagkakaibigan nila ng asawa ko. Hindi raw niya ito nadamayan nung may sakit kaya sa amin siya babawi. Mula nga noon, unti-unting nagbago ang buhay naming mag-iina. Pero ang puso ko uhaw sa paghihigante at hindi rin matahimik ang isipan ko. Kailangan ko magawa na ang sinisigaw ng isip ko. Sabi ni Bayaw, lagi ka raw matamlay nitong mga nakaraang araw. Wala lang to. Akala ko ba ayaw mo na akong makita? Alam mong hindi kita matitiis kapag may sakit ka. Wala naman talaga akong sakit. Namumutla ka nga eh. At saka, parang bigla kang tumandang tignan. Siguro dahil hindi ako nakakatulog dahil sa sobrang pag-iisip. Ano naman ang iniisip mo? Sira na kasi ako kay Joel. Alam na niya ang ginawa ko. Bala ko pa namang humingi sa kanya ng tulong para makapunta si Dana sa ibang bansa. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Ayaw mo kasing maniwala na may karma. Nagtataka lang ako kung paano natagpuan ni Joel ang pamilya ng hipag natin. Marami naman paraan eh. Hindi mo kailangang magtaka. Ay, naku, hawak ko na ang swerte. Lumipad pa. Hindi kasi tama na hangarin mo ang hindi para sa'yo. Kung manenervon ka na naman, ay pwede ba umuwi ka na lang? Hindi na nga. Teka, ano yung nangyari sa noo mo? Bakit? May butlig ba? Oh, May ilan nga ako sa katawan, hindi ko hata na malaya na pinapak na ako ng mga lamok. parang hindi naman ganyan ang kagat ng lamok eh. Nakamot ko na kasi, kaya lalong namula. Ayan, naging butlig na. Yung iba nga, nagtutubig na eh. Huwag mo nang kamutin at baka ma-infection pa. Lagyan mo na rin ng ointment. Oo, mamaya. Palalagyan ko sa anak ko. Halos nasa likod na kasi hindi ko nga tinamabot. Sige ate, dadalawin na lang kita sa ibang araw. Pupunta pa kasi ako sa karinderya eh. Araw kasi ng pasahod ngayon. Kasalukuyan akong nasa abandonadong gusale malayo sa mga kabahayan. Dito ko pinili. Dahil alam kong walang mga ngahas na pumunta rito. Walang mga abala sa ginagawa ko. Paulit-ulit kong binigkas ang orasyon na natutunan ko sa aking pamilya. Pagkatapos ng huling orasyon na binigkas ko, tinapa ko sa dibdib ko kung may pagsisisi ba akong nararamdaman. Wala. Kundi puro galit at sama ng loob na naipon ng ilang taon. Hindi na rin ako nagtagal sa lugar na yon. Hinayaan ko na rin nakasindi ang mga kandila sa sahig. Pag-uwi ko, nadatnan ko ang mga anak kong masayang nagmimerienda. Sinaluhan ko na rin sila sa pagkain nila. Nang sulyapan ko ang mga anak ko, noon ko lang ulit sila nakitang masaya. Ganun siguro kapag wala nang inaalalang bayarin at problema. Nay, nakausap ko nga po pala si Tio Joel. Nabanggit ko sa kanya na bala kong mag-abroad. Sabi niya, tutulungan daw niya ako. Kung desidido ka na ba talaga sa plano mo, hindi kita pipigilan. Nay, gusto ko po talaga dahil hindi naman sapat ang kita dito sa atin eh. Gusto ko rin po kasing mabilis makaipon. Basta, nandito lang ako para suportahan kayong mga anak ko sa mga gusto ninyong gawin. Salamat po, Nay. Nay, siya nga po pala. Gusto ko rin dalawin si Tio Dindo para pasalamatan siya. Siya kasi yung dahilan kung bakit nakilala ko si Tio Joel. Nagpapasalamat din nga ako dahil mas nangingibabaw ang kabutihan ng kanyang puso kaysa habang buhay kampihan ang kapatid. Oo nga po, Nay. Gusto ko rin siyang kausapin
Kapag siguro tapos na itong ginagawa ko. Teka, nga pala, Nay. Ano bang ginagawa niyo at lagi kayong umaalis ng bahay? Saan pa ba ako sa tingin mo pumupunta? Lagi niyo bang pinupuntahan ang puntod ni Itay? Ganon na nga. Sigurado masaya si Tatay kung nasan man siya ngayon, no? Maiwan ko na muna kayo, ha? May gagawin lang ako sa kwarto ko. Sige po, Nay. Kami nilang di po ang bahalang magligpit dito sa kusina. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, napasandal ako sa nakasarang pinto. Kanina pa kasi ako nakakaramdam ng panghihina. Malaki ang nawalang lakas sa akin sa ginawa kong orasyon kanina. Nararamdaman kong ilang araw na rin tumatalab ang sumpa para kay Ate Celia. Ngayon, matitikman na niya ang galit ko. Napatingin ako sa labas ng bintana. Para kasing narinig ko ang boses ng lola ko. Hindi ko alam kung panunuya ba yun o kasiyahan. Dahil sa wakas, pinili ko na rin sundan ang yapak nila. Bilang mangkukulam na minsan kong tinalikuran. Mariin kong pinikit ang mga mata ko. Mas lalong naging malinaw ang imahe ng lola ko, magulang, at mga kapatid na tinalikuran ko noon. Bakit nagpauwi ka na agad? Parang hindi ka pa naman magaling ah. Mga walang silbi ang mga doktor na tumitingin sa akin. Mauubos na lang ang pera namin. Hindi pa rin nila alam kung ano ba talaga ang sakit ko. Baka naman lalong lumala ang sakit mo kung nandito ka lang sa bahay. Lalo lang kasi ako nangihina doon. At least dito sa bahay, kasama ko pa ang pamilya ko. Meron bang bawal na pagkain sa'yo? May dala kasi ako rito eh. Wala namang sinasabi ang doktor. Gusto mo bang kumain? Mamaya na lang. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Kahit hindi ka gutom, kumain ka pa rin. Kita na mga buto mo eh. Hindi maipaliwanag ng doktor ang bigla kong pagpayat. Maging ang paglaki ng tiyan ko tuwing sasapit ang hapon. Ay, mahirap nga ipaliwanag yan. Dindo, hindi pa ako handang mamatay. Oh, Ayoko pang lisanin ang mundong to. hindi ka pa mamamatay. Alisin mo yan sa isip mo. Kapag nalaman ang tunay mong sakit, magagamot ka na. Dindo, wala na kaming perang pampagamot sa akin. Nasan yung pera mo? Naubos na namin yon. Tulungan mo naman ako na humingi ng tulong sa mga kamag-anak natin. Sige ate, susubukan kong lumapit sa kanila. Ay, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa'yo. Magdasal ka lang lagi. Hindi ka niya pababayaan. Lagi naman ako nagdadasal sa kanya. Pero pakiramdam ko, hindi niya ako pinakikinggan. Totoo kaya na may Diyos? Huwag mong pagdududahan na may Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Baka pinipili lang niya kung sino ang pakikinggan niya. Lahat tayo pinakikinggan niya. Alisin mo lang ang galit dyan sa puso mo at saka mo ibigay ang lahat ng alalahanin mo sa Kanya. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sige, kainin mo yung dala ko, ha? Nandito na pala si Bayaw eh. Babalik na lang ako bukas. Sige. Salamat sa pagdalaw mo, ha? Gusto sana ni Andoy na kaming dalawa ang pumunta sa karinderya ng tiyo Dindo niya. Pero bigla akong naduwag na magpakita sa kanya. Lagi ko kasing naiisip ang ginawa ko sa kapatid niya. Hindi na rin naman ako pinilit ng anak ko na sumama. Sabi ko sa kanya, ikumusta na lang niya ako sa tiyuhin niya. Chong! Uy, Andoy, kumusta na? Mabutit na padalaw ka. Ayos lang naman po kami. Ay, kayo po, kamusta na rin po kayo? Ito, ayos din naman. Teka, wala po yatang kumakain ngayon ah. Ang totoo niyan, mula nang magkaroon ng ibang karinderya sa malapit, humina na negosyo ko. Ganun po ba? Ay, sige po, Chong, kakain po ako. Tama-tama, hindi pa ako nagmimerienda. Dito ka na maupo para malapit sa electric pan. Ay, sige po. Teka, si Chang po pala. Umuwi na muna sa kanila. Baka kasi makahingi ng tulong doon. Ha? Tulong po para saan?
Ay, mabuti pa kumain ka na muna. Ah, Baka kasi mawalan ka ng gana kapag sinabayan ko ng kwento. Chong, tulong po ba para sa inyo? Hindi, para yun sa tsaselya mo. Nang ilapag ni Dindo ang isang platong pansit at soft drinks, yun muna ang hinarap ni Andoy. May ilan namang dumating. Nang makita ang mga nakadisplay na ulam, umalis na rin ang mga yon at lumipat sa kabilang karinderya. Hayaan nyo na lang po sila, Chong. Ganun talaga yung mga customer minsan eh. Hinahayaan ko na nga lang. Kung talagang malulugi na ang karinderyang ito, di sasara ko na lang kaysa gumastos pa ako, di ba? Teka, Chong. Kung kailangan nyo po ng tulong para sa panibagong negosyo, Chong, huwag kayong mahiya magsabi sa akin ha. Ba, mukhang malaki na ang pinagbago ng buhay ninyo ah. Hindi naman po. Chong, nagpapasalamat po kami ni Inay sa ginawa nyo. Ginawa ko lang kung ano sa tingin ko ang tama. Kayo naman talaga sa Johnny Joel eh. Chong, pwede nyo po bang sabihin sa akin kung ano yung nangyari kay Chaselia? Ay, nako. Malala na kasi ang kalagayan niya dahil sa karamdaman na hindi naman matukoy kung ano ng mga doktor. Ha? Nag-umpisa lang sa mga butlig hanggang sa mga yayat siya. Ay ngayon, lumalaki yung tiyan niya kapag palubog ang araw. Hala, Sobrang sakit din ang nararamdaman ng buong katawan niya. kung hindi po matukoy ng doktor ang sakit niya, Chong, bakit hindi kayo magpatawag ng albularyo? Malay nyo, yun ang makatulong sa kanya. 2 albularyo na ang tumingin sa kanya at Talaga po? iisa lang ang sinabi nila. Grabe naman. Ang tanging lunas noon ang pagpapatawad ng taong gumawa noon sa kanya. Pero Chong, alam niyo po kung sinong gumawa nung kay Chang? Hindi matukoy ng mga albularyo kung sino. Pero isa lang ang sigurado nila, na babae ang gumawa noon sa tiyahin mo. Sa kabila ng mga masama niyang ginawa sa amin, Chong, alam niyo, hiling ko na gumaling pa rin si Chang. Napakabait mo talaga. Ipagdasal na lang natin na gumaling na siya, na sana malampasan niya ang pagsubok na ito sa kanya. Habang nagkukwento si Andoy sa amin ng mga kapatid niya, tahimik lang ako at hindi nagkukomento. Kita ko sa mga reaksyon nila magkakahalong emosyon, awa at pandidire. Dahil ayon sa anak ko, napuno na daw ng sugat ang buong katawan ng tiyahin. Lumipas ang mga araw na wala na kaming balita kay Ate Celia. Naging abala na rin kasi si Andoy sa trabaho niya at pag-aasikaso ng mga papeles. Gustuhin ko man puntahan ang bayaw ko. Baka maramdaman ng mga albularyo na ako ang kumukulam sa hipag ko. Mabuti pumayag kang lumabas ng kwarto mo. Lagi ka na lang nakakulong eh. Napilitan na lang ako dahil sa kakulitan mo eh. Hindi naman kasi tama na nagmumukmuk ka na lang lagi. Ay siya nga pala, bumalik na ba yung albularyo na tumitingin sa'yo? Ay wala namang silbi gaya nung una. Kaya sinabihan ko na wag nang babalik. Ibig bang sabihin sumusuko ka na? Hanggat humihinga ako, hindi ako susuko. Kung gano'n, hayaan mong bumalik yung albularyo na gumagamot sa'yo. Sinabi ko sa asawa ko na maghanap ng ibang albularyo. Sa palagay ko, bago ka gumaling, dapat baguhin mo muna yung ugali mo. Baka dahil dyan, kaya hindi ka gumagaling. Wala namang kinalaman ng ugali ko. Kaya hindi ako gumagaling sa sakit ko. Kagagawa nito ng babaeng yon. Bakit hindi ka na lang humingi ng tawad sa lahat ng mga taong nagawa mo ng kasalanan? Baka isa sa kanila ang gumawa nito sa iyo. Iisang tao lang ang naiisip ko na gumawa nito sa akin. Uy, sino naman? Sino pa ba? Walang iba kundi si Nita. Malakas ang kutob ko na siya ang nagpakulam sa akin. Naaalala ko kasi nung huli kami nagkausap. Meron siyang sinabi na kinilabutan ako ng husto. Baka naman kaya siya nakapagbitaw ng ganong salita dahil na rin sa galit. Ikaw naman kasi. Alam ko na siya ang babaeng tinutukoy ng 2 albularyo. Hindi ako kumbinsido sa sinasabi mo. Buti kung hindi kita kilala. Abay kung ayaw ang maniwala, di wag!
Hindi naman kita pinipilit eh. Nananahimik na sila. Kung gagamitin mong nangyayaring ito sa iyo para guluhin sila, hindi na kita papayagan. Marami na silang pinagdaan ng hirap. Hayaan mo na silang mamuhay ng tahimik. Habang ako nagdurusa ha, ganun ba ha? Eh, tignan mo nga itsura ko. Para na akong halimaw oh. Kahit asawa at mga anak ko, nandidiri na rin sa akin. Tapos sila, mamumuhay ng tahimik at masaya. Hindi nila kasalanan kung pinaparusahan ka na ngayon. Yan ang napapala ng pagiging mapanlamang sa kapwa. Ginawa mo rin naman ito. O ba't di ka naparusahan? Dahil mas pinili ko pa rin na ituwid ang ginawa ko. Ayoko na habang buhay kong dadalhin sa konsensya ko ang ginawa natin. Hindi pa naman huli ang lahat. Baka kapag pinagsisihan mo ang ginawa mo, gumaling ka. Kung hindi ako gagaling, ay gaganti na lang ako sa taong gumawa sa akin ito. Tama na, Ate Celia. Lalo mo lang dinadagdagan ng kasalanan mo imbis na magdasal ka sana. Ay, nako, napapagod na akong magdasal. Hindi naman niya ako pinakikinggan. Dahil puno ng galit at inggit yung puso mo. Kaya hindi ka pinakikinggan ng Diyos. Eh, hindi naman kasi siya totoo. Ay naku, patawarin ka sana sa mga sinasabi mo. Ay, nako. Tumigil ka sa kakatawa mo. Kung hindi, iiwan kita. Eh, di umalis ka. Iwanan mo na rin ako. Alam ko nagsasawa ka na rin na alagaan ako, gaya ng asawa ko at mga anak. Pagkatapos ko silang pagsilbihan at alagaan, iiwan din naman pala nila ako. Hindi yan totoo. May kailangan lang silang gawin. Mahal ka ng pamilya mo. Mabuti pa nga umuwi ka na. Papasok na ako sa loob. Ate, sana naman makinig ka sa akin. Wala na akong pag-asa. Hindi ko rin kaya mabuhay ng ganito ang itsura ko. Ang sarap talagang gumising sa umaga na walang problemang iniisip. Mas magaan kumilos at gumawa. Nag-inat pa ako bago bumangon. Tumuloy na ako sa kusina para maghanda ng almusal namin bago pumasok sa trabaho. Hindi gaya dati na kailangan araw-araw ako pumasok sa amo ko. Ngayon 3 beses na lang ako pumupunta para maglinis. Habang ginigisa ko ang sibuyas at kamatis, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa paligid ko. Malansa rin ang pumapasok na hangin sa bintana ng kusina. Hininaan ko muna ang kalan at saka ako lumabas. Ate Celia, Sa kabila ng itsura ko, nakilala mo pa rin ako. Tama nga yata ang hinala ko na ikaw ang nagpakulam sa akin. kung ano man ang nangyayari sa'yo, karma mo na yan. Kampon ka ng dilema. Dapat sa'yo mamatay. May patalim ka. Oo, dahil ipaghihiganti ko ang nangyari sa akin. Ate, wag! Maghunos dili ka! Ano ba, bitawan mo nga ako? Akin na nga yung patalim ko! Ibigay mo sa akin! Hindi ko to ibabalik sa'yo! Lalo mo lang dinadagdagan ang mga kasalanan mo! Kampo ng kadiliman ng babaeng yan! Siya ang nagpakulam sa akin! Dapat sa kanya mamatay! Tumigil ka na! Halika na! Iuwi na kita! Ano ba? Ayoko sabi! Pasensya ka na, Ate Nita! Ano ba? Pumasok ka na sa loob! Ako nang bahala kay ate! Tumango na lang ako sa bayaw ko sabay pasok sa loob ng bahay. Nagising na rin ang mga anak ko dahil sa ingay. Pati sila nagulat nang sabihin ko na nandito ang Tia Celia nila at binalak akong patayin. Gusto sanang lumabas ni Andoy pero pinigilan ko siya. Sumilip na lang sila sa bintana. Dumating rin naman daw ang asawa ng tiyahin nila at tumulong ito para maisama pa uwi. Makalipas ang 2 araw, dumating ang bayaw kong si Dindo. Mukhang problemado siya at parang wala ring tulog. May nangyari ba? Kahapon pa nawawala si Ate Celia. Hindi ba siya nagawi rito? Hindi eh.
Hinanap niyo na ba sa lahat ng pwede niyang puntahan? Oo pero walang nakakita sa kanya. Inireport na rin namin sa pulis ang nangyari. Baka nasa tabi-tabi lang siya at nagtatago lang. Yun din ang palagay ko. Baka ayaw lang niyang magpakita sa amin. Sana naman ligtas siya kung nasaan man siya ngayon. Subukan niyo na lang ulit na hanapin siya. Ganun na nga ang ginagawa ng asawa at mga anak niya. Ate Nita, pasensya na pala sa ginawa niya nung isang araw ha. Hindi na alam ang ginagawa Wala ka namang kasalanan. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa akin. Ay, ikaw lang ba mag-isa ngayon? Oo, wala ang mga anak ko. Magsara ka lagi ng pinto at bintana ha. Baka kasi balikan ka ni Ate Celia. Huwag ka mag-alala. Handa naman ako kung sakaling susulpot siyang bigla rito. Sige, hindi na rin ako magtatagal. Mag-iingat kayo. Magbabaka sakali ako sa mga kaibigan niya sa kabilang barangay. Sana lang walang masamang nangyari sa kanya. Sige ate. Walang masamang nangyari sa kanya. Nararamdaman ko na buhay pa siya. Isang buwan ding hinanap ang hipag ko ng pamilya niya. Pero hindi na siya natagpuan. Malakas pa rin ang kutob ko na buhay pa siya. Pero habang lumilipas ang mga araw at linggo, nagiging malabo na rin ang pakiramdam ko. Inakala ko rin na hindi ako makakaramdam ng pagsisisi sa ginawa ko. Pero sa huli, buong puso kong pinagsisihan ng ginawa kong pagganti gamit ang karunungang itim. At umiiyak akong humingi ng tawad sa Panginoon. Handa rin akong harapin ang kaparusahan na naghihintay sa akin balang araw. Hindi na mabubura ang kasalanang nagawa sa amin ni Ate Celia. Lalo na kung hindi ito pinagsisisihan. Pero mas pinili ko na patawarin siya. Alang-alang sa ikatatahimik ng puso't isipan ko. Sa pamamagitan ng taimtim na dasal, humingi rin ako ng kapatawaran sa kanya. Lumipas ang mga taon. Hindi na talaga natagpuan ang hipag ko, Miss Gwen. Naging malaking katanungan para sa aming lahat kung nasan siya. At kung ano na ang nangyari sa kanya. Sa naging karanasan kong ito, marami akong natutunan. Isa na ron ang pagpapatawad at pagtanggap sa nagawang kamalian. Sana po nakapagbigay ng aral ang kwentong ibinahagi ko at inspirasyon sa lahat na nakikinig sa inyong channel. Lubos po ako nagpapasalamat sa pagbasa ng aking sulat. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, suportahan niyo ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Huwag ding kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong Ikalawang Yugto. Hanggang sa muli, God bless! Lagyan mo lang na Ching, ching, ching. At may gumaganon. No kaya yung bibiling ko kay Lola yung, di ba si Tio Dindo? Kaya. Gumanon eh. Para kay Lola. Matagal-tagal rin yun, Nay. Liligtas kita. Malalim yan ha. Baka malunod pa ako. Lagyan mo na lang ng ointment. Ointment. Yung mula sa baboy. Ointment. Pwede na ba magtrabaho? Pupunta pa kasi sa surgery. Ayoko na. Uwi na. Bye-bye po. Bye. Baka kasi makahingi ng utong doon. Ginalaw mo na mabilis Sorry. Utong tuloy sabi to. Sorry. Akin. Inakyat mo Yung mata ko hindi nakasunod Oo nga pala. Pumasok ka na sa loob. Ako na ang bakali. Blay! Bahali ka dyan, baklita.